Kasi ang Diyos hindi namamatay. By now, maging tao si Jesus Christ, paano mamatay? Mali-mali, paano mag-iot naman nun? Oo. Kailangan niya mamatay kaysa naging tao. So, bakit yung pagpunta niya sa lupang ito? Ay, hindi para lang magpagaling na may sakit. Hindi lang para mabili ng mga encouraging word. Hindi lang para kayo mag-motivate sa buhay na. Hindi lang maaaring nagawa niya, pero hindi po yun ang kanyang dahilan kung bakit ka punta sa lupang. Ang punta po siya sa lupang ito, para mamatay para sa akin at para sa iyo. Sapagkat tayo po ay naging makasalanan ng Panginoon. Yung unang kasalanan po ni Adan at ni Eva, nung sila ay sinuway, naging disobedient sila sa utos ng Panginoon. No? Yung warning ng Panginoon sa kanila ay nangyari na when you eat of this fruit, ang sabi naman, when you disobey my command, you will surely die. You will surely die. At alam naman natin na hindi kaya sila namatay. No? Pero sabi ng Panginoon sa Scripture, you will surely die. Surely pa kayo. Sigurado mamatay. Hindi actually die. No? Yung kanilang spirit ay namatay. Kaya yung kanilang fellowship with the Lord ay naputo, nawala. Kaya nadilig nila si Lord, nagtago na sila, dati hindi na nagkagawa ko eh. Nagtago sila, at nagdamit sila ng mga dahon. Yung epekto ng kasalanan, they became afraid of God. You know, in every part of the kanilang creation, they were fellowshipping with the Lord. Natakot sila because of that sin. And that sin ay bumaba sa lahat ng anak ni Adan at ni Eva. Kaya sabi ng Scripture, all have sinned. Lahat nagkasala. Wala pong tao, walang kasalanan. Yung 10 utos lang, ang natin tingnan. Yung 10